Sino yung paniniwalaan ninyo? Itong bigla lang lilitaw na mga survey firm, mga kababayan sa panahon ng eleksyon para maghanap buhay. And they wanted to create that impression. They're trying to change the public perception na ang ibig sabihin nila, yung kandidatong nagfinansa sa kanila is winning. When in fact, they're actually losing. Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Ako pong muli ang inyong kaibigan dito po sa Marvelous DTV, si Dante Maravillas. Basagin po natin yung ginawang pa-survey ng siguro nag-finance noon yung kampo ni Yorme through yung handler niya si Lito Banayo. And sabi doon, statistically tied, published by Manila Times, sina Bongbong Marcos at Isko Moreno, 23.94% daw yung nakuha ni Bongbong Marcos, pero leading pa rin, pero dikit si Yorme with 21.75% voters preference. Yan, sa buong Pilipinas daw yon at 10,000 tawag dito, respondents yung tinanong. And sa NCR, sabi, leading doon sa NCR si Yorme with 30.18%. Yung RP mission siya and Development Incorporated na nagpa-survey. Tapos, si Bongbong Marcos daw, 25.37% yung nakuha lang sa NCR. Ngayon, nakita siguro ito. Siyempre, ibinalita sa mainstream media. Nakita siguro ng mga vloggers. Nagsagawa po ng street survey. Ayun. Mismo mga kababayan sa ito. Mismong sa Manila, kung saan yung lugar ni Yorme, saw-saw si Yorme. Hindi nga mag 1/4 yata. Sa Blumentritt Market, mga kababayan. Ipakita ko sa inyo. Sabi ko sa inyo, ngayon po kasing panahon ng tawag dito, ng eleksyon, naglilitawan yung mga survey firm. Naghahanap buhay man lang po yan para buminta. Ito. Bakit siya napili mo, sir? Kasi siya lang nakikita ko na maganda yung gagawin sa bansa natin, hindi puro plano lang. Talaga may gagawin. Wala silang panalo kay BBM. Maski sa Maynila, BBM. Saka yung plano niyang yung Bataan yung Clartan, hindi naman kinuloy ng Cory Aquino, siniraan. Dapat hindi naghihirap ang Pilipinas ngayon. Po, nanay! BBM din. BBM! Kumusta po yung experience niyo sa pamumuno ni Pangulong Marcos noon? Okay lang. Wala akong masabi. Okay. Talagang Marcos ako mula bata hanggang ngayon. Kayo, ma'am? Marcos po. Bumoboto ka ba? Okay, thank you. Kayo po, boss. Sino presidente mo? Survey lang. Bong. Kanina po? Kala ko, Bongbong. Kanina po? Bongbong Marcos. Marcos. Marcos, sir. Marcos. Marcos, sir. Marcos. Okay. Kayo po, ma'am? Marcos, syempre. Maski sa Manilaan niya, BBM kami. You see? Kahapon lang ito mga kababayan ginawa. Itong survey na ginawa ng RP Mission Development and Development Foundation Incorporated, November 16 to 24 daw. So ito yung latest. Street survey. Sino yung paniniwalaan ninyo? Itong bigla lang lilitaw na mga survey firm, mga kababayan sa panahon ng eleksyon para maghanap buhay. And they wanted to create that impression. They're trying to create
to change the public perception na ang ibig sabihin nila, yung kandidatong nag-finance sa kanila is, ang tawag doon, is winning. When in fact, they're actually losing. Papayag kayo sa ganon. So maraming salamat dito sa mga kababayan natin, ordinary vloggers, na nagpapagod mga kababayan. Pumupunta talaga sa mga lugar-lugar at makikita ninyo sa mismong actual interview nila kung ano yung sinasagot. Ito hindi mo man makita kung sino yung in-interview nila. Diba? So, this is, tawag doon, napakadali siyang i-manipulate. Kahit yung mga nasa yung traditional survey firm, tulad ng Pulse Asia, hindi lang sila umubra, mga kababayan, kasi nauso na ngayon yung street surveys, kalye survey. So, we appeal to our kababayans all throughout the country. Huwag ninyong ayaang i-manipulate nila yung isipan ng mga kababayan natin. Kung saan gusto nilang baguhin yung ang objective nila po is bandwagon effect. They want to condition the mind of the people that these candidates are, coming closer kay Bongbong Marcos. Milya-milya po. Ipakita ko sa inyo kung nandito siya. Ilan ba yung boto dito sa street survey sa Blumentritt Market, mga kababayan? Si Bongo nakakuha ng 2 lang. Si Ping Lacson 6. Si Yorme 19. Si Lomi po 2. Blumentritt Market po ito, ha. Si Pacman, itlog. Si Bongbong Marcos, mga kababayan, 102. Sabi ko sa inyo, laging ganito po ang result ng mga surveys kahit saan kayo pumunta. You add the results, yung mga nakuhang boto ng mga remaining candidates tulad ni Lomi, ni Pacman, ni Mongo, ni Ping, at ni Yorme, hindi mga halati po. 19 plus 6 plus 2 plus 2, o ilan lang sila. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 29 lang. Kasi 0 si Pacman. The combined votes sa Blumentritt Market mismo sa Manila, the combined votes ng 5 mga candidates, hindi pa mga lati, 29 votes. Whereas si Bongbong Marcos, 102. You see? Ang ibig sabihin, Delhi Week mismo, lugar mismo ni Yorme. So paano tayo maniwala dito sa pinalabas, mga kababayan, na result ng survey ng RP Mission and Development Foundation Incorporated? Huwag kami. Hindi na ninyo po maluloko yung mga mamamayang Pilipino. Hindi na ninyo maluloko. Babasagin at babasagin yung mga ginagawa ninyong survey na intensyon ninyo ay lasonin, i-condition ng isip ng mga tao that you are winning. When in fact, you are not. You are losing miserably. Dismal ratings. Miles away. Yun ang totoo niyan. Sayang lang ng pagbayad ninyo
doon sa, siyempre bibili kayo ng, gaya ginagawa ito mga survey po, binibinta nila sa mga kandidato. Alam na alam ko yan kasi ginagawa rin yan dito sa amin. Yung mga gumagawa niyan, mga dati kong kasama sa mainstream media. Paano hindi ko alam ang mga taktika ninyo? Kilala ko yung mga pag-ugali ninyo, yung mga survey firm. Kilala ko kasi ako. I'm a journalist for more than 35 years. Paano mapagkwentuhan ninyo po kami? O ngayon, idagdag ko na pala, ito ang matindi. This report from Manila Bulletin, 44 Cebu mayors endorse BBM Sara Unitin. Imagine yung Cebu po, yung panahon yung 2016, the Cebu province, mga kababayan, delivered a winning margin of more than 1 million votes kay President Digong. You see? O ngayon, yung 44 mayors ng Cebu, in-endorse na po si BBM Sara, yung unit team ni BBM at Sara. Bakit naman hindi endorse na yung Pangulo dito, anak ni Gob Gwen Garcia, yung Pangulo ng LMP, di ba? And spokesperson ni Rat Sararan. Tapos dito pa lang po sa Cebu, matindi. 44 mayors from the province of Cebu have endorsed BBM Sara Unitin, sabi po dito, as their official bet in the upcoming 2022 national elections. Presidential aspirant Bongbong Marcos Jr. and his running mate, Vice Presidential aspirant Inday Sara, were in Cebu last Friday, mga kababayan, as guests of the League of Municipalities during a regional planning conference. Sabi po rito ni LMP Cebu Chapter President Mayor Cristina Frasco, anak ni Gwen, in behalf of all the 44 mayors of the province of Cebu, but particular to the mayors of the 5th District, as well as my fellow mayors in the Visayas, for whom I am the National Vice President, we hereby express our unequivocal support to you for your candidacy, and we will do everything in our power to ensure unequivocal victory in the coming elections. Iyak ka na. Sabi nga sa inyo, iyak ka na ng mga kalaban. The endorsement from the LNP Cebu mayors came a day after Partido Federal ng Pilipinas, lakas CMD Hugpong ng Pagbabago and Puwersa ng Masang Pilipino forged a 4-party grand alliance to support BBM Sara Unity. Paano matatalo po? Matindi po yung alliance ng mga major parties dito sa ating bansa. In comes that's the national, no? National party po sila lahat. And here comes local support. This is, a bandwagon effect, mga kababayan. Siyempre, yung mga local officials, mag-iisip sila. Sino pa niya yung isusupport natin kung pumunta tayo sa surveyan niya? Napakalayo nila. Di ba? So, ganon. Sayangan niya yung support natin, hindi man mananalo yung ating kandidato sa pagkapangulo. So dito na tayo sa mananalo. That is the bandwagon effect, mga kababayan. It's a tremendous help, of course. Ang national candidate, umaasa
talaga yan sa mga local government officials. From governors to mayor up to the barangay captains. Kaya ang endorsement like that, I very welcome. I welcome it very much. And I thank all of those mayors in Region 7 who gave me in Inday Sara their support, sabi po ni Bongbong Marcos. You see? And mga kababayan, to add, pati po si Freddy Aguilar po. Freddy Aguilar endorses BBM 2.0 up. Mga kababayan. Pati si Freddy Aguilar, di ba si Freddy Aguilar, ito yung gumawa ng kanta ni President Digong. Ngayon, mga kababayan, sumuporta na rin kay Bongbong Marcos. A lot of music videos or political jingles, as they say it in the word of advertising, are now awas in all the surfaces of the social media platform, sabi rito po sa balita. Manila Times. Lording over the singing warriors for the coming 2022 election, sounding like some frenzied war trumpeters thrown into an undetermined battleground, is Freddy Aguilar with his newly released music video Stamp Leader BBM 2022. So yan lang po mga kababayan ang gusto kong ipaabot sa inyo. And other than nabasa ko rito po, other than ka Freddy, ang dami pang mga artista. And I think pati po nauna na yung kababayan ko rito from Ginubatan, si Elizabeth Oropesa. Talagang Marcos loyalist yun. But si Vivian Velez, kasi kay Inday Sara si Vivian, di man tumakbo for president si Inday. Possibly mga kababayan, sumuporta na rin sa tandem, sa unit team si Madam Vivian Velez, yung kaibigan nating artista. So
huwag niyo pong kalimutan ang pagkikita natin ito. At inig po at ang lakas ng sigaw niyo sa araw na ito, alalahanin niyo na ipagpatuloy niyo hanggang sa ating nahawalan, hanggang sa Mayo ng 2024. Ang pagkikita ko, ganitong bago ko, sama-sama po tayo, bagbangon ulit. Maraming salamat. Muli ako'y nagpapasalamat sa lahat na nagpakita ng suporta at nakikibahagi sa ating nationwide motorcade at caravan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga sumusuporta sa ating unit team na kasama ngayon si Mayor Inday Sara. Mag-ingat lang po lagi at tandaan, sama-sama po tayong babiyahe, bubusina at babangon muli.